Madilim ang langit noong gabing yon. Ang bawat patak ng ulan sa bubong na yero ng barong-barong ni Namang Karyo ay tila mga punyal na tumatarak sa kanyang dibdib. Sa loob, sa isang papag na gawa sa kawayan, nakahiga si Aling Ising, maputla, nanginginig at habol ang hininga. 8 taong gulang pa lamang noon si Junjun. Yakap niya ang nanginginig na kamay ng kanyang ina. Tay, tay, gawin niyo po ang lahat. Humahagulgol na pakiusap ni Junjun sa kanyang ama. Huwag niyo pong hayaan na mawala si nanay. Basang-basa pa si Mang Karyo galing sa labas. Kakatok lang niya sa gate ng mansyon ng kanyang kapatid na si Doña Elizabeth na nakatira lamang sa kabilang baryo. Humingi siya ng tulong kahit pambili lamang ng gamot o kahit ipahiram man lang ang sasakyan para maidala si Ising sa ospital sa bayan. Ngunit ang naaabutan niya lang ay ang gwardya. Umalis na kayo, Karyo, ang sabi ng gwardya noon. Bili ni Ma'am Elizabeth, huwag kang papasukin. May party sila, ayaw nila ng istorbo. At saka, wala daw silang maipapautang sa'yo dahil alam nilang hindi ka naman makakabayad. Bumalik si Karyo sa bahay na luhaan. Walang pera, walang sasakyan, walang pag-asa. Karyo, mahinang tawag ni Ising. Lumapit si Karyo, lumuhod sa tabi ng papag at hinawakan ang mukha ng kanyang asawa. Ang mga luha niya ay humalo sa pawis sa noo nito. Ising, patawarin mo ako. Patawarin mo ako kung wala akong kwenta. Hagulgol ni Karyo. Wala akong maiuwi. Tinaboy nila ako. Sarili kong kadugo. Itinaboy ako. Pilit nang ngumiti si Ising kahit nahihirapan. Huwag kang magtanim ng galit. Karyo, ikaw na ang bahala kay Junjun. Palakihin mo siya ng mabuti. Nay, huwag po, Nay, sigaw ni Junjun habang nararamdaman niyang lumalamig ang kamay ng kanyang ina. Junjun, bulong ni Ising. Ang boses ay halos hangin na lamang. Mag-aral ka. Tulungan mo ang tatay mo. Huwag niyong ikahiya ang lupa. Diyan tayo nabubuhay. At sa huling pagbuga ng hangin, nawala ang ilaw sa mga mata ni Ising. Kasabay ng malakas na kulog sa labas, binalot ng katahimikan at bighati ang maliit na kubo. Yumakap ng mahigpit si Karyo sa wala ng buhay na katawan ng asawa. Ang iyak niya ay parang hayop na sugatan, puno ng sakit, puno ng galit, at puno ng pagsisisi. Si Junjun sa murang edad ay tumindig sa tabi ng bintana. Nakatanaw siya sa direksyon ng mansyon ni na Tita Elizabeth. Nakikita niya ang maliliwanag na ilaw mula roon. May handaan, may tawanan, habang sila ay namatayan dahil sa kawalan ng 5,000 piso. Tay, sabi ni Junjun, tuyo na ang luha pero nag-aapoy ang mata. Tumingala si Mang Karyo. Balang araw, adiin na sabi ng bata. Balang araw, kakainin nila ang mga salita nila. Yayaman tayo, tay, at ipapamukha ko sa kanila kung sino ang tinatapakan nila. Lumipas ang 20 taon. Hindi tumigil sa pagkayod ang mag-ama. Ang lupaing sinasaka nila na dati ay inuupahan lang ay nabili nila paunti-unti gamit ang dugo at pawis. Si Junjun na ngayon ay tinatawag ng Engineer Jun ay nagtapos ng kursong Agriculture at Civil Engineering Scholar. Hindi nila ito ipinaalam sa iba. Nanatili silang simple. Ang tingin ng mga tao sa kanila ay mga hamak na magsasaka pa rin. Nagsusuot si Mang Karyo ng butas-butas na sando. Si Junjun naman ay laging nakabotas na puno ng putik. Pero sa likod ng tabing na iyon, sila na ang nagmamay-ari ng pinakamalaking dragon fruit plantation at organic rice farm sa buong rehiyon.
Sila rin ang supplier ng gulay sa mga pinakamalalaking hotel sa Maynila. Ang kanilang bank account ay may laman na hindi kayang ubusin ng ilang henerasyon. Isang hapon habang nagkakape si Mang Karyo sa lumang bangko sa labas ng kanilang mansyon na nakatago sa gitna ng ekta-ektaryang lupain at napapalibutan ng matataas na pader, dumating si Jun. "Tay, may sulat," sabi ni Jun, sabay lapag ng isang scented envelope na kulay ginto. Kinuha ito ni Mang Karyo. Binasa niya ang nakasulat. "Grand Family Reunion ng mga De Los Santos. Venue, Villa Venancia Resort. Attire, formal, elegant. Entrance, 1,000 per head contribution." Napatawa ng mapakala si Mang Karyo. "Ang mga De Los Santos, ang pamilya ng nanay mo na nagtakwil sa atin." "Pupunta ba tayo?" tanong ni Jun. Seryoso ang muka. "Alam mo kung paano nila tayo tratuhin. Tatawanan lang nila tayo noon." Tumingin si Mang Karyo sa anak. "Pupunta tayo, anak. Gusto kong makita kung ano na ang nangyari sa kanila. At gusto kong makita nila na buhay pa tayo." "Pero tay, kung pupunta tayo, gagamitin natin ang Land Cruiser o yung bago mong Mercedes," suhestyon ni Jun. Umiling si Mang Karyo. Tumayo siya at itinuro ang lumang garahe kung saan nakaparada ang isang kalawanging tricycle. Ang tricycle na ginagamit nila sa pagbebenta ng gulay noong naghihirap pa sila. Ito ang tricycle na bumubuhay sa kanila. "Hindi," sabi ng matanda. "Gagamitin natin ang tricycle." Kumunot ang noo ni Jun. "Tay, seryoso ka ba? Gugulpihin tayo ng pangalas ka doon. Si Tita Elizabeth, si Tito Romy, si Mark. Alam mo naman ang tabas ng dila ng mga yon." "Hayaan mo sila," sagot ni Mang Karyo na may kakaibang kislap sa mata. "Gusto kong makita kung sino talaga sila kapag akala nila'y wala tayong pera. Gusto kong makita kung nagbago na ba sila. Ito, ang huling pagsubok ko sa kanila yun. Kung tatanggapin nila tayo ng nakatricycle, patatawarin ko na sila. Pero kung aalipinin nila tayo ulit." Hindi na tinapos ni Mang Karyo ang sasabihin. Alam na ni Jun ang ibig sabihin nun. "Sige tay," sang-ayon ni Jun. "Lilinisin ko lang yung sidecar, baka puno ng sapot." Sabado ng umaga, ang Villa Venancia Resort ay puno ng mga magagarang sasakyan. May mga Fortuner, Montero at kung ano-ano pang mamahaling kotse na nakaparada. Ang mga bisita ay nakagaon at nakabarong. Ang hangin ay amoy pabango at lechon. Sa gitna ng karangyaan, dumating ang isang maingay at umuusok na tricycle. Ang tunog ng tambutso ay bumasag sa sosyal na tugtugan ng resort. Huminto ang tricycle mismo sa harap ng grand entrance. Bumaba si Mang Karyo, suot ang isang kupas na polo shirt na may mantsa pa ng lupa at lumang pantalon. Si Jun naman ay naka-t-shirt lang na puti at tsinelas. Agad na hinarang sila ng dalawang gwardya. "Hoy, hoy, Manong!" sigaw ng gwardya. "Bawal magpark dito. Doon kayo sa likod. Sa delivery entrance. Bawal ang tricycle dito. Nakaka-chip ng mga guest." "Bisita kami," mahinahong sagot ni Mang Karyo. "Reunion ng pamilya De Los Santos. Kamag-anak kami." Nagkatinginan ng mga gwardya at tumawa. "Kamag-anak? Kayo?" Panguuyam ng isa. "Tingnan nyo nga yung itsura nyo. Ang reunion na to ay para sa mga big time. Kung manghihingi lang kayo ng limos, doon kayo sa DSWD. Pakicheck na lang ng guest list." Sabad ni Jun, pilit na pinapakalma ang sarili. Karyo at Jun De Los Santos. Habang nagtatalo sila, lumabas mula sa lobby ang isang matandang babae na puno ng alahas, si Doña Elizabeth. Kasama niya ang anak niyang si Mark na naka-Amerikana pero mukhang hindi komportable. "Anong nangyayari dito?"
Why is there so much noise? Pataray na tanong ni Elizabeth. Nang makita niya si Mang Karyo, nanlaki ang mga mata niya. Hindi sa tuwa kundi sa pandidiri. Ano ba yan? Bulalas ni Elizabeth. Karyo, is that you? Buhay ka pa pala? Ate Elizabeth, bati ni Karyo. Kumusta na? Don't call me ate. It sounds so squatter. Hirap ni Elizabeth habang pinapaypayan ng sarili na parang may naaamoy na babaho. At ano to? Tricycle? Dito mo talaga ipaparada yan sa harap ng resort ko? Mart, tingnan mo nga ang Tito Karyo mo. Walang pinagbago. Dugyot pa rin. Tumawa si Mark ng malakas. Grabe naman kayo, Tita Elizabeth. Baka naman yan lang ang afford nila. Malay mo, yun ang Ferrari nila sa bukid. Nagtawanan ang mga nakarinig na kamag-anak. Lumabas na rin si Tito Romy, ang mayabang na politiko ng pamilya. Uy, Karyo! Sigaw ni Romy habang hawak ang isang baso ng wine. Akala ko ba pumanaw ka na? Sayang, wala kaming nakuha na abuloy. Buhay pa ako, Romy. Sagot ni Karyo, nakatayo ng tuwid kahit pinapahiya. Nandito kami para makisaya. Bawal ba? Hindi naman bawal, sabi ni Elizabeth na may mapang insultong ngiti. Pero alam mo naman, Karyo, this is a formal event. May contribution na 1,000 per head. May dala ba kayong pera? O baka naman, kami na naman ang magpapakain sa inyo. Dumukot si Jun sa bulsa niya. Naglabas siya ng 2,000 piso na puro barya at gusot-gusot na papel. Sinadya nilang magdala ng ganitong klase ng pera. Ito po, tita. Abot ni Jun. Bayad po namin ni Itay. Tiningnan ni Elizabeth ang pera na parang basura. Yaya, kunin mo nga to. Pakihugasan ng alkohol, baka may germs. Sige, pumasok na kayo. Pero doon kayo sa dulo ha. Doon sa table na malapit sa kitchen. Baka maamoy kayo ng mga VIP guest. Ang amoy lupa niyong kasuotan. Tara na tay. Bulong ni Jun. Hawak ang braso ng ama. Pumasok na po tayo. Pumasok sila sa magarang hall habang sinusundan ng tingin ng lahat. Kadiri naman niya. Bakit pinapasok pa yan? Sayang ang ganda ng venue. May naligaw na magsasaka. Ingatan niyo ang mga bag niyo ha. Baka mandudukot ang mga yan. Rinig na rinig niyo ng lahat. Kumukulo ang dugo niya. Pero hinawakan ni Mang Karyo ang kamay niya ng mahigpit. Kumalma ka, ang sabi ng mga mata ng ama. Inilagay sila sa isang maliit na mesa sa pinakasulok, katabi ng tapunan ng maruruming pinggan. Walang mantel ang mesa nila. Ang mga upuan ay monoblock lang, habang ang iba ay Tiffany chairs. Habang kumakain ang lahat ng lechon, prawns at steak, ang inihain sa mesa ni Mark at Mang Karyo ay tirang pansit at ilang piraso ng pritong manok na halatang galing sa leeg at pakpak. Lumapit si Cousin Mark, dala ang kanyang mga kaibigan. So, Junjun, panimula ni Mark, nakasandal sa mesa nila na parang siga. Balita ko, sa bukid ka pa rin. Sayang naman ang talino mo noong elementary. Naging kalabaw ka na lang ba? Marangal na trabaho ang pagsasaka, Mark. Sagot ni Jun nang hindi tumitingin. Patuloy sa paghihimay ng manok. Marangal? O wala ka lang talagang choice? Irit ng kaibigan ni Mark. Kasi kung may choice ka, bakit ka magtiti sa putikan? Tingnan mo kami. Import-export business. Kayo, import-export din. Import ng dumi, export ng pawis. Naghalak-haka ng grupo nila. Alam mo Mark, kalmadong sabi ni Jun. Ang pagkain na kinakain nyo ngayon, galing yan sa mga magsasaka. Kung walang katulad namin, damo ang kakainin nyo. Biglang sumeryoso ang mukha ni Mark. Aba, sumasagot ka pa ha? Porket pinakain lang kayo dito, lumaki ng ulo mo. Tandaan mo Jun, kahit baliktarin mo ang mundo,
Anak ka lang ng hampas lupa. At yung nanay mong pumanaw, kasalanan niyo yun kasi wala kayong pera. Doon naputol ang PC ni Jun. Padabog siyang tumayo. Tumilapon ang upuan niya. Nanahimik ang buong hall. Lahat ay napatingin sa kanila. Anong sinabi mo? Nanginginig na tanong ni Jun. Lumapit si Tita Elizabeth at Tito Romy. Ano to? Bakit nagkakagulo dito? Jun, umupo ka nga. Ang dumi-dumi mo na nga. Nag-iiskandalo ka pa. Itong si Jun, tita. Nagsasabi lang ako ng totoo. Nagagalit na. Sabi ko lang kung mayaman sila, di sana buhay pa si Tita Ising. Tumingin si Jun kay Tita Elizabeth. Tita, nandoon ka noong gabing yun. Alam mong pumanaw ang nanay ko dahil ipinagdamot mo ang tulong mo. Nagmakaawa ang tatay ko sa gate nyo. Namula si Elizabeth. How dare you? Kasalanan ko pa. Hindi ko obligasyon na buhayin kayo. Kung tamad kayo, maghihirap talaga kayo. At huwag mo akong sigawan sa sarili kong resort. Oo nga, gatong ni Tito Romy. Karyo, pagsabihin mo yung anak mo. Salamat kayo, pinapasok pa namin kayo dito. Kahit amoy araw kayo. Napakawalang utang na loob. Tumayo si Mang Karyo sa unang pagkakataon. Nakita nila ang tikas ng matanda na hindi nila nakita noon. Utang na loob? Mahinang sabi ni Karyo, pero umaalingaw-ngaw sa katahimikan ng hall. Wala kaming utang na loob sa inyo. Binayaran namin ang entrance fee. Kumain kami ng tirang pagkain na ibinigay nyo. Tinanggap namin ang pang-aalipusta nyo. Abat lumalaban ka na rin? Sigaw ni Elizabeth. Guard! Guard! Palabasin ang dalawang to. Kalad ka rin nyo. Palabas ang tricycle nila. Nakakasira ng view. Tumakbo ang mga gwardya palapit kina Mang Karyo at Jun. Nawakan nila sa braso si Mang Karyo para puwersahang ilabas. Bitawan yung tatay ko, sigaw ni Jun at itinulak niya ang isang gwardya. Malakas si Jun dahil sa trabaho sa bukid, kaya tumilapon ang gwardya sa sahig. Pulis! Tumawag kayo ng pulis! Assault yan! Tili ni Elizabeth. Sa gitna ng kaguluhan, biglang may narinig silang malakas na ugong mula sa himpapawid. Lalong lumakas ang hangin sa labas. Nagsilipara ng mga table napkins. Lahat ay napatingin sa malaking glass wall ng resort. Isang makintab at itim na helicopter ang bumaba sa helipad ng garden ng resort. May tatak itong ginto na GPC. Oh my God! Sabi ni Elizabeth. Biglang nakalimutan ng galit. Bisita ba natin yan? Si Governor ba yan o si Senator? Baka yung investor natin galing Makati, sabi ni Tito Romy. Biglang nag-ayos ng kurbata. Mark, ayusin mong sarili mo. Baka VIP yan. Binitawan ng mga gwardya si Mang Karyo. Lahat ay nataranta. Ang mga kamag-anak na kanina ay nanganggagalaiti ay biglang nag-retouch ng makeup. Bumaba ang helicopter. Bumukas ang pinto. Unang bumaba ang 4 na lalaking nakaitim, na suit at may earpiece. Hinarang nila ang dadaanan. Sumunod na bumaba ang isang lalaking naka-Amerikano na naka-business suit at isang abogadong Pilipino na kilala sa telebisyon, si Attorney Lopez. Naglakad sila papasok ng hall. Sinalubong sila ni Tita Elizabeth na abot-tengang ngiti. Welcome to Villa Bonancia. Bati ni Elizabeth. Sabay lahad ng kamay. I am Elizabeth Del Santos, the owner. Are you looking for me? Nilampasan lang siya ng Amerikano at ni Attorney Lopez ni hindi siya tinapunan ng tingin. Dire-diretsong naglakad ang grupo patungo sa sulok ng silid sa pwesto ni Mang Karyo at Jun. Nanlaki ang mata ng lahat. Bakit sila pupunta sa mga basurero? Tumigil ang Amerikano sa harap ni Mang Karyo. Yumuko ito ng malalim bilang paggalang. Sir Karyo, sabi ng Amerikano. Sir Jun, good afternoon. Mr. Smith, bati ni Jun sa maayos at matatas na Ingles. I told you not to come here. This is a private family matter.
I apologize, Sir Jun. Sagot ni Mr. Smith. But the contract for the export of 500 tons of dragon fruit to Japan needs your signature urgently. Also, the board of director of the Green Plain Corporation is waiting for your decision regarding the acquisition of this property. Natahimik ang buong hall. Rinig nila ang pagbagsak ng panga ni Tita Elizabeth. Ano? Nauutal na tanong ni Tito Romy. Export? Corporation? Acquisition? Umarap si Attorney Lopez sa mga kamag-anak. Para sa kaalaman ng lahat, si Mr. Carlo de los Santos at Engineer June de los Santos ay ang may-ari ng Green Plains Corporation, ang pinakamalaking agribusiness conglomerate sa Luzon. At sa katunayan, tumingin si attorney sa paligid ng resort. Ang lupang kinatitirikan ng Villa Venancia Resort ay nakasanla sa bangko. Hindi ba, Mrs. Elizabeth? At hindi kayo nakakabayad ng 3 taon. Binili na ng kumpanya ni Sir Carlo ang mortgage niyo kahapon. Sa madaling salita, si Sir Carlo na ang bagong may-ari ng resort na to. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Elizabeth. Napaupo siya sa sahig. Namutla si Mark. Si Tito Romy ay parang hihimatayin. Hindi totoo yan, bulong ni Mark. Magsasaka lang sila. Nakatricycle lang sila. Humarap si Jun kay Mark. Ang boses niya ay malamig pero puno ng kapangyarihan. Ang tricycle na yan, turo ni Jun sa labas. Yan ang nagpaaral sa akin. Yan ang bumuhay sa amin noong tinalikuran nyo kami. Kaya hindi ko ikakahiya yan. Kayo, ang yayabang ng mga kotse nyo. Pero baon naman kayo sa utang. Lumapit si Mang Caryo kay Elizabeth na nakalupasay sa sahig. Caryo, umiiyak na sabi ni Elizabeth. Caryo, patawarin mo ako. Hindi ko alam. Akala ko kasi. Akala mo ano? Malungkot na tanong ni Caryo. Akala mo mahirap kami? Kaya pwede mo na kaming apakan? Elizabeth, pareho lang tayong galing sa nanay at tatay. Pareho lang ang dugo natin pero bakit naging ganyan ang puso mo? Tulungan mo kami, Caryo. Pagmamakaawa ni Tito Romy. Huwag mong kuhanin ang resort. Ito na lang ang meron kami. Tumingin si Caryo kay Jun. Si Jun ang nagdesisyon. Bibigyan ko kayo ng palugit. Di namin kukunin ang resort ngayon, pero sa isang kondisyon. Sabi ni Jun. Kahit ano. Sagot ni Tita Elizabeth. Gusto kong maranasan niyo ang buhay namin. Sabi ni Jun. Sa loob ng 6 na buwan, kayo ang magtatrabaho sa taniman namin. Magtatanim kayo, mag-aani, at magbubuhat ng sako sa ilalim ng init ng araw. Walang aircon, walang kotse, walang katulong. At ang sweldo nyo, minimum wage. Kung makakaya nyo, nang hindi nagrereklamo, ibabalik ko ang resort nyo. Napanganga ang mga kamag-anak. Trabahong bukid para sa mga donya at don. At isa pa, dagdag ni Mang Caryo. Tuwing may lalapit sa inyo na nangangailangan ng tulong, huwag niyong ipagkakait. Dahil hindi niyo alam. Baka ang taong tinatabi niyo ngayon ay ang taong sasagip sa inyo bukas. Tumalikod ang mag-ama. Tara na, tay. Iyaya ni Junjun. Akmang sasakay sila sa helicopter. Pero umiling si Mang Caryo. Hindi, anak. Sabi ni Mang Caryo. Gamitin natin ang tricycle. Po? Gulat na tanong ni Mr. Smith. But sir, the helicopter is ready. Mr. Smith, ngiti ni Mang Caryo. Mas komportable ako sa tricycle ko. Sumunod na lang kayo sa farm. Sumakay muli ang mag-ama sa kanilang kalawanging tricycle. Umugong muli ang makina. Pero sa pagkakatawang ito walang tumawa. Wala nang insulto. Lahat ng mga kamag-anak, gwardya at bisita ay nakatitig lang nang may halong takot at paghanga habang papalayo ang tricycle. Sa loob ng sidecar, tumingin si June sa langit. Tumigil na ang ulan. May bagharing lumabas. Nay,
Bulong ni Jun sa hangin. Para sa'yo to. Hinawakan ni Mang Karyo ang manibela. Ang putik sa gulong ng tricycle ay tila ginto na kumikinang sa sikat ng araw. Umuwi silang panalo, hindi dahil mayaman sila, kundi dahil napanatili nilang busilak ang kanilang kalooban sa gitna ng lahat. Ang tunay na yaman ay wala sa kintab ng sasakyan, kundi sa tibay ng pamilyang hindi bumibitaw sa isa't isa. At hanggang dito na lang po nagtatapos ang istorya at sana po ay nabigyan kayo nito ng magandang aral. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago pang istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.